At nang malapit na sila sa Jerusalem at magsidating sa Betfage, sa bundok ng mga Olivo, ay nagsugo nga si Jesus ng 2 alagad, na sinasabi sa kanila, "Magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo, at pagdakay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno, na may kasamang isang batang asno. Kalagin ninyo at dalhin ninyo sa akin. At kung ang sino man ay magsabi ng anuman sa inyo, ay sasabihin ninyo, kinakailangan sila ng Panginoon. At pagdakay, kanyang ipadadala sila." Nangyari nga ito upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, "Sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion, narito, ang hari mo'y pumaparito sa iyo na maamo at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno." At nagsiparoon ang mga alagad at ginawa ang ayon sa ipinag-utos ni Jesus sa kanila. At kanilang dinala ang babaeng asno at ang batang asno, at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit, at dito siya'y sumakay. At inilalatag sa daan ng kalakhang bahagi ng karamihan ang kanilang mga damit, at ang mga iba'y nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy, at inilalatag sa daan. At ang mga karamihang nangasa unahan niya at ang nagsisunod ay nagsisigawan na nagsisipagsabi, "Hosana sa anak ni David! Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon! Hosana sa kataas-taasan!" At nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ay nagkagulo ang buong bayan na nagsasabi, "Sino kaya ito?" At sinabi ng mga karamihan, "Ito'y ang propeta Jesus na taga Nazaret ng Galilea." At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat na nangagbibili at nangamimili sa templo, at ginulon niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. At sinabi niya sa kanila, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, datapwat ginagawa ninyong yungib ng mga tulisan." At nagsilapit sa kanya sa templo ang mga bulag at mga pilay, at sila'y kanyang pinagaling. Datapwat nang makita ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba ang mga katakatakang bagay na kanyang ginawa, at ang mga batang nagsisigawan sa templo at nagsasabi, "Hosana sa anak ni David!" ay nangagalit sila. At sinabi nila sa kanya, "Narinig mo ba ang sinasabi ng mga ito?" At sinabi sa kanila ni Jesus, "Oo, kailanman bagay hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri?" At sila'y kanyang iniwan at pumaroon sa labas ng bayan sa Betania at nakipanuluyan doon. Pagkaumaga nga nang siya'y bumabalik sa bayan, nagutom siya. At pagkakita sa isang puno ng igo sa tabi ng daan, ay kanyang nilapitan, at walang nasumpungang anuman doon, kundi mga dahon lamang. At sinabi niya rito, "Mula ngayon huwag kang magbunga kailanman." At pagdakay, natuyo ang puno ng igos. At nang makita ito ng mga alagad, ay nangagtaka sila na nangagsasabi, "Ano't pagdakay natuyo ang puno ng igos?" At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at di mag-aalinlangan, hindi lamang mga gagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, ay mangyayari. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin." At pagpasok niya sa templo, ay nagsilapit sa kanya ang mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan, samantalang siya'y nagtuturo
at nangagsabi, "Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang sa iyo'y nagbigay ng kapamahalaang ito?" At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, "Tatanungin ko rin naman kayo ng isang tanong, na kung inyong sasabihin sa akin, ay sasabihin ko naman sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan, saan baga nagmula? Sa langit o sa mga tao?" At kanilang pinagkatwiranan sa kanilang sarili na nagsasabi, "Kung sasabihin natin sa langit, sasabihin niya sa atin, bakit nga hindi ninyo siya pinaniwalaan? Datapwat kung sasabihin sa mga tao, nangatatakot tayo sa karamihan sapagkat kinikilala ng lahat ng propeta si Juan." At sila'y nagsisagot kay Jesus at sinabi, "Hindi namin nalalaman." Kanyang sinabi naman sa kanila, "Hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Datapwat ano sa akala ninyo? Isang taong may 2 anak at lumapit siya sa una at sinabi, 'Anak, pumaroon at gumawa ka ngayon sa ubasan.' At sinagot niya at sinabi, 'Ayaw ko.' Datapwat nagsisi siya pagkatapos at naparoon. At siya'y lumapit sa ikalawa at gayon din ang sinabi. At sumagot siya at sinabi, 'Ginoo, ako'y paroroon,' at hindi naparoon. Alin baga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama?" Sinabi nila, "Ang una." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay nangauuna sa inyo ng pagpasok ng kaharian ng Diyos. Sapagkat naparito si Juan sa inyo sa daan ng katwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Datapwat pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng mga patutot. At kayo, sa pagkakita ninyo nito, ay hindi man kayo nangagsisi. Pagkatapos, upang kayo'y magsipaniwala sa Kanya." Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang tao na puno ng sambahayan na nagtanim ng isang ubasan at binakuran niya ng mga buhay na punong kahoy sa palibot at humukay roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang bantayan at ipinagkatiwala yaon sa mga magsasaka at napasa ibang lupain. At nang malapit na ang panahon ng pamumunga, ay sinugo ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang tanggapin ang kanyang bunga. At pinaghawakan ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin at hinampas nila ang isa at ang isa'y pinatay at ang isa'y binato. Muling sinugo niya ang ibang mga alipin na mahigit pa sa nangauna at ginawa rin sa kanila ang gayon ding paraan. Datapwat pagkatapos ay sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki na nagsasabi, "Igagalang nila ang aking anak." Datapwat nang makita ng mga magsasaka ang anak, ay nangag-usapan sila, "Ito ang tagapagmana. Hali kayo, siya'y ating patayin at kunin natin ang kanyang mana." At siya'y hinawakan nila at itinaboy siya sa ubasan at pinatay siya. Pagdating nga ng Panginoon ng ubasan, ano kaya ang gagawin sa mga magsasakang yaon? Sinabi nila sa kanya, "Pupuksaing walang awa ang mga tampalasang yaon at ibibigay ang ubasan sa mga ibang magsasaka na sa kanya'y mga bibigay ng mga bunga sa kanilang kapanahunan." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali ang siya ring ginawang pangulo sa panulo? Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilalas sa harap ng ating mga mata. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. At ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog,
datapwat sino mang kanyang malagpakan ay pangangalating gaya ng alabok. At nang marinig ng mga pangulong saserdote at ng mga Fariseo ang kanyang mga talinhaga, ay kanilang napaghalata na sila ang kanyang pinagsasalitaan. At nang sila'y nagsisihanap ng paraang siya'y mahuli, ay nangatakot sila sa karamihan sapagkat ipinalalagay nito na siya'y propeta.